Althea looked at him with gentle eyes. Napanguso muna ito bago nagsalita. He's never been sweet to me. He never kissed me the way you're kissing me. He never embraced me, nor touched me like you did. Akala ko nga noon, ganun ang normal na relationship. Hindi pala. Boring pala yun kung tutuusin. Sa'yo ko lang nalaman na marami pa palang pwedeng gawin sa loob ng isang relasyon. Na mas masaya, na mas exciting. She cupped his face. Then out of the blue, she stole a kiss from him. Ikinatuwa naman iyon ni Lucas. Actually, natutuwa siyang malaman na nagsisimula na naman mag-open up sa kanya ang dalaga. Dahil ibig sabihin lang nun ay mas nagiging komportable na ito. At naniniwala siyang simula na iyon ang pagbibigay nito ng tiwala sa kanya. May gusto akong itanong sana, hindi ka ma-offend. Pahayag ni Lucas nang maalala niya ang isang bagay na matagal na niyang gustong itanong sa dalaga. Ano yon? Masuyong tanong nito. Bumuntong hininga siya dahil may kaunting pag-aalangan pa sa kanyang puso. When he gained strength, niyakap niya ng mabuti ang dalaga at sinimulan niyang haplusin ang braso nito. Gusto ko lang malaman kung noong kayo ni Henry, may nangyari ba sa inyo? Hindi pa man siya natatapos magtanong ay umiling na si Althea. We didn't end up on more than kissing na ipinagpapasalamat ko ng lubos. Hindi ko alam kung masasabi ko na masaya ako sa isang gabi sa piling ng lalaking hindi ko nakilala dahil wala akong matandaan. But that's how Darius was created. Hindi siya nakapagsalita sa mga narinig. Sapat na ang nalaman niya upang isipin niyang kailangan niyang bumawi sa mga pagkakamaling nagawa niya rito. At kailangan na niya sabihin sa dalaga ang katotohanan. Siya lang din at wala nang iba pa ang ama ni Darius. I'm sorry. Lumabas iyon sa bibig niya nang hindi niya iniisip. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Althea pero nakangiti ito. Althea, alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero kahit na ganun, humihingi pa rin ako ng patawad. Her smile slowly vanished and curiosity on her face. Hinawakan niya ang magkabila nitong mga pisngi upang hindi ito tumingin sa ibang direksyon, upang hindi siya ma-distract. I'm sorry for being too careless to care about what was happening that night or who I was with. I'm sorry for being too irresponsible, for leaving you before the morning came. I'm so sorry for being such a coward that day. Yung taong nag-donate ng bone marrow kay Darius na akala mo si Henry, Althea. Ako yun. Yung taong nagdala sa'yo palabas ng resto bar almost 2 years ago. Ako yun. Yung taong nakasama mo nung gabing nabuo si Darius. Ako din yun, Althea. Ako lang yung lalaking nakabuntis sa'yo. Ang ama ni Darius. Ako yun. Namuo ang tubig sa mga mata niya. Ngunit hindi kay Althea. Nakatitig lang ito sa kanya ng malalim. Siguro ay dahil nabigla ito sa revelasyon niya o hindi pa lubos na pumoproseso sa isip nito ang kanyang mga sinabi. O tsumitsyempo lang ito ng kung paano siya nito sasagutin. He got no definite answer. Ngunit kahit magalit ito, tatanggapin niya. Ang mahalaga, nasabi na rin niya sa wakas ang natitirang bagay na nagpapabigat sa kanyang puso. Althea, sampalin mo ko kung yun ang nararapat. Saktan mo ko hanggat gusto mo. Pero hindi natin mababago ang katotohanang anak ko si Lucas. Tumigil siya nang tanggalin ng dalaga ang mga palad niya sa pisngi nito upang ito naman na magdampi ng palad nito sa kanyang pisngi. Thereafter, she leaned close to his face and murmured, I love you. Lucas felt an overwhelming before, while and after Althea kissed him. Pansamantala siyang hindi nakapagsalita dahil parang hindi ka panipaniwala ang sinabi nito. That was just a 3-letter phrase pero alam niya kung gaano kalalim ang ibig sabihin nun. Tumagos iyon sa puso niya. He wanted to say I love you too. Kaso dahil sa pagkabigla niya, hindi niya kayang ibuka ang kanyang mga bibig. Iniisip pa niya kung nananaginip pa siya o nag-iilusyon lang. Because for him, Althea, I love you was so good to be true. Tapos sinabi pa nito iyon pagkatapos niyang ipagtapat rito
na siya ang ama ni Darius. Hindi ba dapat ay nagagalit ito sa kanya? Hindi ka galit? Finally, he gained courage to ask. Kasi sabi ko lang na ako ang totoong tatay ni Darius. Dagdag niya. Nakapagtataka namang hindi ito magagalit matapos niyang ilihim iyon ng 1 buwan. At saka, normal lang dapat na magalit ito kasi nga iniwan niya ito noon pagkatapos niya itong makuha. Inaasahan pa nga niyang makakatikim siya ng sampal mula sa dalaga, pero ang iginanti nito ay isang halik. Umiling si Althea. Siguro, nagtampo ko dahil hindi mo agad sinabi sa akin kahit nalaman ko na. Nagtampo ko ng konti, Lucas. Ibig mong sabihin? Bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Kailan mo pa nalaman? Nung araw na may nag-donate ng bone marrow kay Darius. Sagot nito. Tumayo ito at nalapitan ng microwave dahil tumigil na ang pag-ikot ng timer niyon. Wala akong tiwala kay Henry, kaya inutusan ko si Andres na alamin kung sino talaga yung donor. Pagkukwento ni Althea habang inilalabas ang mga naka-Tupperware na pagkaing ipinainit ito mula sa microwave. Since ayaw magsalita ng mga nurses at doktor, nakipag-ugnayan na lang si Andres sa admin at security ng ospital. Take note, nagbayad pa ako ng malaki para lang doon. Hinarap na siya nitong muli. When I found out that it was you, Lucas, aaminin ko, gusto kitang kumprontahin noon. But I chose to wait for your confession. Gusto ko kasing ikaw mismo magsabi. Kaso, wala ka pa rin sinabi kahit nung magpaubaya ako sa'yo. Kaya yon, hindi ako nagpaalam, hindi ako nagparamdam. But believe me, Lucas, hindi ako galit. Bakit naman ako magagalit? Honestly, I cried of joy because it was you. It's a satisfying relief kasi ikaw lang pala yun. At least, hindi na natin kailangan na masyadong adjustment kasi kilala na natin ang isa't isa. Kasi may feelings na tayo para sa isa't isa. Hindi ba't masaya sa pakiramdam na ikaw lang din naman palang papa ni Darius? Hindi ba? Everything during that moment was too good to be true. Ngunit malinaw na kay Lucas na hindi lang isang panaginip ang lahat. It's happening for real. Hindi galit sa kanya ang dalaga. At hindi ito magagalit dahil mahal nito ang taong nagbigay kay Darius rito. Mahal siya ni Althea. Kaya naman, obligado siya o hindi, susuklian niya ang pagtanggap at pagmamahal na iyon ng higit pa. Tumayo si Lucas at siya naman ang humakbang palapit sa kinatatayuan ng dalaga. Niyakap niya ito mula sa likod at hinalikan ang gilid ng ulo nito. Thank you, Althea. He sweetly whispered before turning her around so that they're facing each other. Then he kissed the tip of her nose. Mahal din kita at masaya ako dahil ikaw ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Aniya, di nagtagal ay nakalimutan nila ang gutom at paghahanda ng pagkain dahil muli na naman nilang pinagsaluhan ang init ng pagmamahal nila para sa isa't isa. After a years, "Pangit ka po." "Sinong pangit?" Natatawang tanong ni Althea. Kasalukuyan silang pupunta sa university at si Lucas na nagdadrive ng itim nilang sasakyan. "Si Papa," sagot ni Baby Darius sabay turo sa kanya. Malapit na itong mag 2-year-old kaya magaling na itong magsalita. Although kadalasan ay nabubulol pa ito lalo na sa mga letrang S at R. Bukod pa sa pagiging madaldal ay sobrang likot din ito. Mag-isa lang itong bata sa bahay nila pero parang may inaalagaan silang 10 makukulit na biik. Natawa si Lucas sabay tanaw sa anak niya sa rearview mirror. Nakaupo ito sa tabi ni Althea at nasa backseat ang mga ito. "Magkamukha tayo kaya pangit ka din." He laughed. "Pangit ka!" Pag-uulit ng bata matapos itong gumuso. Muli ay natawa na lang sila ni Althea at nag-concentrate na siya sa pagmamaneho. Mahirap na kung hindi siya mag-focus sa daan, lalo pat nakasakay ang anak niya. Dobling ingat ang ginagawa niya sa tuwing siya ang magdadrive ng kasama nila ito. It's been a year since he and Althea decided to live together. And every day of his life seems like a dream
'Cause every detail is perfect. Every moment is priceless. Every minute is happiness. Parang hirap pa rin siyang paniwalaan ang mga nangyayari sa kanila ni Althea hanggang noong mga sandaling yon. Napakaganda lang kasi. Oo, paminsan-minsan nagkakatampuhan naman sila. Subalit, tungkol lang yon sa mga maliliit at simpleng bagay. Walang away na nangyayari at umaasa siyang walang matinding di pagkakaunawaan na mangyayari. Pagdating nila sa gymnasium ng university, ay naroon na sina Jacob at Sammy, Andres at Nelia at parents ni Lucas. Ang mama niya ang nagsilbing guardian ni Althea at nag-escort rito paakyat sa stage upang makuha nito ang diploma at academic award. Finally, nakatapos na rin si Althea. Aniya sa isip, yun lang naman ang hinihintay niyang mangyari nang sa gayon ay maging legal na silang mag-asawa. He's planning to ask her hand right then and there, just after her graduation march. Kaya naman, naghahanda na siya noong mga sandaling yon. May hawak na siyang bouquet at nakatago sa bulsa ng pantalon niya ang singsing na nagkakahalaga ng ₱250,000. Yes, it costed too much for just a simple engagement ring. But Althea deserved the price. She deserves more than a pricey diamond ring. Pababa na ito ng stage kaya nagsimula na ring maglakad si Lucas upang salubungin ito dala ang bouquet ng pink carnation flowers. Ngunit bago pa man niya itutuloy ang malapitan, naunahan na siya ng isa pang lalaki na may dala namang bouquet ng red roses. Bumati ito at yumaka pa sa dalaga. Thank you, Dominic. Akala ko hindi ka makakahabol. Narinig niyang pahayag ni Althea nang malapitan na niya ito. I can't miss one of your special days, twin. I should be the first one to greet you. Kaya pala inunahan mo ko. Naiinis niyang singit. Napangisi lang si Dominic. Iaabot na sana niya ang pink carnations kay Althea, subalit minabuti na lang niya iyong hawakan dahil masyado nang malaki yung bouquet ng roses para dagdagan pa niya. Kainis, panira ng diskarte. Aniya sa sarili. When he turned his attention to Althea, sa kanya napansin ang pamumutla nito. Nakangiti pa ang mga labi nito nang ito ay unti-unting pumikit, mawala ng balanse at tuluyang bumagsak. Maagap siyang lumuhod upang ibangon sana ito, subalit unconscious na pala ito. Labis siyang nag-alala. Ma, pakitawagan yung driver. Ipahanda niyo yung sasakyan. Natataranta niyang utos sa mama niyang nooy abot langit din ng pag-aalala. Let me carry her. Saad ni Dominic. Pilit siya nitong pinapalayo sa dalaga. Ako na. Giit ni Lucas sabay tanggal sa kamay nito. Ako na. Pagpupumilit ni Dominic. Tumitig pa ito ng masama sa kanya. Sabay sabing, kapatid ko siya. Subalit hindi siya nagpatinag. Sinagot niya ang matalim na titig nito na tila nagsasabing sa kanilang dalawa, siya ang mas may kapangyarihan at karapatan kay Althea. Mahal ko siya. Sabi niya na nagpabitaw at nagpasuko sa kanyang katunggali. Maingat siyang kinarga ang dalaga at mabilis na dinala palabas ng gymnasium. Lahat sila na pumunta sa university upang masaksihan ang pagmamarcha ni Althea ay sumunod sa ospital upang malaman naman ang lagay nito. Noong una, kabadong-kabado si Lucas. Kabang-kaba at nag-aalala ang lahat. Buti na lang at lumabas na ang doktor upang ibalita ang totoong kalagayan ni Althea. Sa dami ng sinabi at ipinaliwanag ng doktor na impormasyon, ay 4 na salita lang ang naiintindihan ni Lucas. She's 7 weeks pregnant. Bakit hindi niya naisip iyon agad? Lately, naging normal na lang na gawain nila ang paglalambingan at hindi na nila masyadong binigyang halaga ang pagiging safe o hindi dahil masaya sila pag magkasama. But then, napangiti si Lucas nang hindi niya namamalayan. Magkakaroon na naman sila ng baby. Kaya, panahon na talaga upang gawin nilang legal ang pagsasama nila ni Althea. Aniya sa sarili. Nagulo ni Lucas ang kanyang buhok. Malapit na siya sa front door ng bahay na tinitirhan nila ni na Althea. Nang maalala niya ang misyong kailangan niyang tapusin. Napatigil siya ron, napayuko, at nag-isip kung paano ba siya makakadiskarte.
2 beses nang nakansel ang pagpo-propose niya ng kasal kay Althea. Una ay nung graduation nito. Nakapagtanong na sana siya kaya nga lang ay umagaw eksena ang kambal nitong si Dominic. Ang sumunod ay 3 araw pagkatapos nilang malaman na buntis ito. He's already 100% prepared. Ngunit bago pa man niya maisakatuparan ng plano, nakiusap sa kanyang dalaga na tulungan siya nitong mag-organize ng surprise birthday party para kay Dominic. Again, si Dominic na naman ang dahilan kaya hindi naman natuloy ang kanyang proposal. Inis na inis siya. Simula na makilala niya si Dominic, pakiramdam niya nagkaroon na siya ng kahati sa atensyon ni Althea. Kung hindi lang siguro kapatid ng mahal niya ang lalaking yon, malamang matagal na niya itong nasaktan. He sighed comfortlessly, taking his thought about Dominic away. Pumasok na siya sa loob ng bahay na siya ring tinitirhan ni Dominic sa tuwing umuwi ito. Diretso siya sa kwarto nila ni Althea dahil tahimik sa sala. Malamang nagkukulong ang dalaga sa kwarto. Iyon naman ang madalas nitong gawin simula na maglihi ito, ang humiga maghapon. Ang anak nilang si Darius ay wala nung araw na iyon dahil hiniram ng mama niya. Binuksan niya ang pinto ng kwarto at dahan-dahan iyong itinulak sa takot na baka magising ang dalaga sakaling natutulog man ito. Sensitive kasi ito sa kahit na maliit lang na ingay. He was expecting na nakahiga sa kama si Althea. Ngunit maayos ang kama at wala ito roon. Sa halip ay nakaupo ito sa computer table at nakaharap sa screen ng laptop. Nang mapansin siya nito, ay bigla nitong itinupi iyon. Ano yan? Malumani na tanong niya habang nilalapitan niya ito. Umiling naman ito habang nakangiti ng alanganin. What's that? He thought. He found her so weird that moment. Ano naman kayang itinatago nito sa laptop na yon? Was she chatting with someone just before he entered? With another man? Hindi. Aniya sa sarili. Althea is not that kind of woman to cheat. Naniniwala siya roon. O baka naman, nalaki ang mga mata niya at natutupring niya ang kanyang bibig. May pinapanood ka ba na kakaiba? Medyo napalakas niya ang boses niya. Sino nga ba ang kausap ni Althea ng sandaling iyon? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.